Kristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, ay sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, habang nakahilig kasama ang kanyang mga alagad, nagugulmihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya'y pinapaglimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko, hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hanggang saan at kailan ang ating pakikipagkaibigan at pagsunod kay Jesus Nazareno? Hanggang kailan? Hanggang saan? Ngayong Martes Santo, ipinarinig sa atin ang sulyap sa Ebanghelyo ni San Juan ng huling hapunan. Para sa mga Hudyo, banal ang pagsasalo-salo. Sa ating Pilipino, parang ikalawang kalikasan na sa atin ang kainan. Kaya nga, biro ng mga misyonero, tayong mga Pilipino, lalo na yung mga nasa ibang bansa, hindi mawawala ang kainan, kantahan, at kodakan. Yan daw ang tatak ng Pilipino. Kainan, kantahan, at kodakan. Pikturan. Hindi mawawala. Pero sa mga Hudyo, mas malalim ang kainan. Sa ating mga Pilipino, aminin natin, bahagi yan ng kasiyahan. Pero hindi mo masyadong indi kung sinong kasama mo. Basta kakain ako. Kahit nandun yung kaaway ko, kakain ako. Mahalaga sa atin, magsaya at magkainan. Pero sa mga Hudyo, ang pagsasalo-salo ay tanda ng tipan, ng ugnayan. Kaya nga para sa Hudyo, pag nakikain na ako sa iyo, ibig sabihin nito, magkaibigan na tayo. Sa panahon ng ating Panginoon, hindi mo lubos maisip na magkaaway ay sasama sa isang hapag. Tayo siguro ngayon, pwede yang tiisin ko kahit di ko kausapin, kakain ako. Mamimili na lang ako ng mas malayong lugar sa kanya, kakain ako. Pero sa panahon ng ating Panginoon, pag ginusto mong makikain, ibig sabihin nun, gusto mong maging bahagi siya ng buhay mo. Kung kaya nga, dito natin lubos maiintindihan ang sakit sa puso ng Panginoon ng mahal na pong Jesus Nazareno sa huling hapunan. Sapagkat alam na niya ang mangyayari. Alam niya may magkakanulo sa kanya. Alam niya mayroong magtatatawa sa kanya. Alam niya mayroong iiwan sa kanya. Bagamat alam niya ang lahat ng iyon, inalok pa rin niya ang kanyang sarili. Nakibahagi pa rin siya. Ngunit alam natin ang mga alagad, ang mga tinaguriang alagad, kaibigan, deboto ni Jesus Nazareno, hindi sila naging tapat. Si Judas, nakasama ni Jesus Nazareno sa matagal na panahon, hindi pala tapat. Panglabas lang pala ang pagsunod niya kay Jesus. May sarili siyang agenda. May sarili siyang kadahilanan. Ginagamit lang pala niya si Jesus. Natandaan niyo kahapon? May pera lang pala siyang interes. Hindi naman pala siya talaga tunay na deboto. Ginagamit lang niya si Jesus para sa sariling kapakanan.
Si Pedro, bukang bibig lang naman pala niya. Ang bilis magsalitang, mamamatay ako sa iyo, Panginoon. Walang kalasan, walang iwanan. Pero ano sabi ni Jesus? 3 beses mo akong itatatwa bago tumilaok ang manok. Handa akong mamatay sa iyo, Panginoon. Pero mabilis pa sa 4:00, iniwan niya si Jesus. Ang ibang mga alagad, ganun din ang nangyari. Hanggang saan? Hanggang kailan ng ating pagsunod at ugnayan kay Jesus? Ngayong mga mahal na araw, buong pagmamalaki ang pagsunod kay Jesus na ipinapahayag ng mga Katoliko at Kristiyano. Sa buong mundo, mo'y ipinagmamalaki natin, mga deboto tayo ni Jesus Nazareno, mga alagad tayo ni Jesus Nazareno, mga ihos tayo ni Jesus Nazareno, mga tagasunod tayo ni Jesus Nazareno, mga lingkod tayo ni Jesus Nazareno. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Pagkatapos ng mahal na araw, nasa na uli ang mga alagad ni Jesus Nazareno? Kapag panahon ng kagipitan, nasaan ang mga deboto ni Jesus Nazareno? Kapag wala ng prosesyon, nasa na ang mga deboto ni Jesus Nazareno na halos makipagpatayan para lang sa prosesyon? Ang pagsunod kay Jesus Nazareno, hindi nasusukat sa prosesyon. Hindi nasusukat sa mga pabasa lamang at bisita iglesia. Hindi nasusukat lamang sa mga panlabas na tradisyon. Ang pagsunod, ang pagtitiwala, ang pagdedebosyon kay Jesus Nazareno, buong buhay habang buhay. Katulad ng ginawa niya sa atin noong mga mahal na araw, na bagamat alam niya, hindi tayo tapat sa Kanya, sinasaktan natin siya, wala tayong utang na loob sa Kanya, patuloy pa rin niyang sinasamahan tayo at inaalok ang Kanyang sarili sa atin. Mga kapatid, hindi tayo naiiba sa mga alagad ni Jesus Nazareno. Lahat po tayo, kasama po ako, may pagka-Judas, may pagka-Pedro, at di naiiba sa ibang mga alagad. Kaya nga't sana itong mga mahal na araw, maging pagkakataon magsuri sa ating ugnayan kay Jesus. Maging sa misa, tanungin natin ang ating mga sarili, talaga bang pinapakinggan ko at sinusunod ko si Jesus Nazareno? Nakita natin yung mga alagad, hindi nila naintindihan. Itinuro na ni Jesus si Judas. Alam nyo, hanggang ngayon, palaisipan sa akin yun. Nagtanong na sila kay Jesus, sino ang magkakanulo? Ipinakita na ni Jesus, hindi pa rin nila naintindihan. Pero ngayon naintindihan ko, bakit? Tayo nga ho kinakausap na sa misa, hindi pa rin natin maintindihan. Kasi huli tayo sa misa. Kasi abala tayo kung saan-saan at hindi naman talaga tayo nakikinig sa misa. Nagdadasal tayo kanya-kanya. Kasi
Iba talaga ang nasa loob natin kahit nagmimisa. Hindi ka taka-taka kahit tayo hindi rin natin maintindihan ano ba talaga ang itinuturo ni Jesus sa atin. Dagukan natin ang ating dibdib ngayong mga mahal na araw. Huwag lang nating ipagmalaki ang ating mga tradisyon. Suriin natin ang uri ng ating pagsunod at magpasalamat tayo sapagkat anuman ang mangyari, patuloy tayong pinagtsatsagaan, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong minamahal at pinapatawad ni Jesus Nazareno. Hindi niya pinanghihinayangan, hindi niya pinagsisisihan na kahit ganito tayong klaseng alagad, minahal niya tayo ng lubos. Salamat, mahal na Panginoon. At sana kahit kaunting sukli sa iyong katapatan at kadalisayan, maibigay namin hindi lang ngayong mga mahal na araw, kung hindi buong buhay habang buhay.